banal na araw sumikat. Halina't sumambang lahat, sana naog na liwanag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Betsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan, at gayon din ang mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't, tignan mo." Nang malapit na si Natanael, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mangdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. Unang Biyernes ng 2024, ang araw ng ating mas matinding pananalig, pag-ibig sa mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng isang malakas na papuri at pasasalamat. Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Mas malakas na palakpak para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. At mga kapatid, ilang araw na lamang, Nazareno 2024 na po tayo. Napakaganda ng ating tema mula sa Ebanghelyo ni Juan 12:21. Ano ang tema? Ginoo, ibig naming makita si Jesus. Ibig naming makita si Jesus. Sige nga po, gusto ko ring makita ngayong bagong taon, lahat ng gustong makita si Jesus, taas ang kamay. Yung gustong-gusto, dalawang kamay.
Wow. Ang bilis yung kausap, ano? Nakakatawa ang mga deboto. Masunurin. Sana hanggang papila. Pero, lahat ng nakakita na sa poong Nazareno, pumalakpak ng malakas. Sabihin nyo sa katabi ninyo, nakita ko na siya. May kasunod pa, sa iyo. O ba't nyo na sabihin ngayon, Father, nanulak nga ito kanina eh. Ulitin natin, nakita ko na siya sa iyo. Mga kapatid, huwag nating kalilimutan, ilang araw na lamang at tayo ay magdiriwang na. Sana nga po mga kapatid, kahit hindi mo pa nakukuha at hindi pa binibigay sa iyo, Poong Jesus Nazareno pa rin ang gusto mong makita. Huwag kang nagtatampo. Pero naniniwala ako, kaya nga ganito pa rin tayo karami. Dahil gusto pa rin natin siyang makita. Amen. At sana, kahit gumaling ka na, may mga pinagaling na ba sa inyo na Poong Nazareno? Lahat ng mga pinagaling, pumalakpak nga kayo. Lahat ng pinaginhawa ng Poong Nazareno, pumalakpak din po kayo. Lahat ng minahal at pinatawad ng Poong Nazareno, pumalakpak po kayo. At lahat ng pinagpala ng Poong Nazareno, magparinig po kayo. Kaya sabi sa interview ko kahapon, Father, totoo ba lahat ng mga nagsisimba at nagpoprosesyon, hindi lang humihingi, nagpapasalamat din? Sabi ko, Amen. Totoo yan. Pero sana, kahit pinagaling, pinaginhawa at pinagpala ka na, sana, Poong Jesus Nazareno pa rin ang gusto mong makita. Hindi puro pera, kita, at luho na. Alam nyo mga kapatid, kapansin-pansin po sa Ebanghelyo ni San Juan, ilang araw na nating naririnig. Ang Ebanghelyo ni San Juan ay tinatawag na Ebanghelyo ng pagpapatotoo. Nagpapatotoo si San Juan sa kung sino si Kristo, sa kung ano si Kristo. Maraming tao man ang kagaya natin, kagaya ngayon, kagaya sa iyo, maraming tao man ang hindi kumikilala kay Kristo noon, ang hindi tumatanggap kay Kristo noon. May mga tao pa rin kagaya ni Andres, ni Pedro, ni Felipe, sa Ebanghelyo natin ngayon, na patapos nilang mabalitaan ang mga ginawa at tinurong dakilang bagay ni Jesus, ninais nila na sundan siya, na makilala siya. Ano ang sabi kahapon? Saan ka nakatira? Ninais nilang makita si Jesus, makilala si Jesus. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao, ganyan ang tanong sa ating mga deboto. Ano bang meron dyan sa Quiapo? Ano bang meron dyan sa ginagawa ninyo? Maraming nagtatanong, kahit sa ibang bansa, bakit kayong mga Pilipino, kayo ay patay na patay dyan sa Jesus Nazareno na iyan? Ano bang napapala ninyo? Kagaya ng mga Pilipino, kung titignan natin ang Poong Nazareno sa harap, duguan, sugatan, parang mga Pilipino. Marami tayong pinaglalabanan sa buhay.
Marami tayong kinakaya at pasan-pasan sa buhay, kagaya ng imahe ng Pong Nazareno. Pero anong napapala natin sa Kanya? Duguan, sugatan, pero lumalaban. Ganyan tayong mga Pilipino. Amen? Kaya yun ang nakikita natin sa Kanya. Lakas at pag-asa. Ganon din yung mga alagad. Bakit itong taong ito, maraming tumutuligsa sa Kanya, maraming ayaw sa Kanya, pero ang dami niyang nagagawang mabuti. Ano bang meron sa Kanya? Sana ganon din tayong mga deboto. Hindi tayo maling halimbawa sa iba. Hindi natin ililigaw ang iba. Sana kahit maraming pagsubok, ikaw deboto ka, mabuting halimbawa ka. Ikaw ang susundan ng iba, papalapit sa Poong Nazareno. Kaya nga hanggang sa pati si Nathanael sa ating ebanghelyo, nagawa nilang dalhin. Dinala ni Felipe si Nathanael, natagpuan ko na ang hinihintay. Ipinakilala niya kay Jesus si Nathanael. Iyan ang misyon nating mga deboto. Sabi nga ng unang pagbasa, huwag kang sakim, huwag kang madamot. Hindi lang ikaw dapat ang gumaling, hindi lang ikaw ang dapat guminhawa, hindi lang ikaw ang dapat pinagpala. Isipin mo rin yung iba. Dalhin mo sila sa Poong Nazareno nang gumaling din sila, nang guminhawa rin sila, nang pagpalain din sila. Kahit nagduda siya sa simula, sa tulong ng kanyang mga kaibigan, si Felipe, nakilala niya si Jesus. Mga kapatid, sana bilang mga deboto na mamanata sa Poong Nazareno, huwag nating kalimutan. Ang debosyon na ito ay hindi lang tungkol sa kung ano at sino lang ang gusto natin. Ito ay tungkol at para lamang sa Poong Nazareno. Nandito tayo, hindi lang dahil sa kung ano ang gusto mo at kung ano ang alam mo. Dahil bago mo pahingin, alam na niya. Bago mo pa malaman, nagawa na niya. Kaya tulad ng sabi ng tema, ibig naming makita si Jesus. Sana nandito ka, bumalik ka, deboto ka pa rin sa hirap at ginhawa. Ibinigay man o kailangang maghintay pa, sa kalakasan o kahinaan, nandito ka dahil naniniwala ka at iniibig mo siya. Palakpakan natin ang ating pagmamahal sa ating Poong Jesus Nazareno. Sabihin natin ang malakas, I love you, Lord. Talaga? E di sana, kung mahal natin ang Poong Nazareno, sundin natin ang sinasabi ni San Juan sa unang pagbasa. Kung ikaw ay deboto, nakikinig, naniniwala, dapat mag-ibigan tayo. Bahagi ng pagiging deboto ang pagbabago. Kapag pinili ka, kapag tinanggap mo na ang Poong Nazareno sa buhay mo, asahan mo na ang pagbabago. Tulad ng sabi ni Juan, kahit pagdudahan, kapuotan ka pa ng iba, dahil nagbago ka na, huwag kang magtataka, huwag kang mag-alala. Makinig, galit ang dyablo sa mabuting tao. Kaya tulad ng paalala ni Juan, hindi lang sa salita natin dapat ibigin ng Diyos, kundi sa gawa. Sana makilala, makita kang deboto, hindi lang tuwing 9 ng Enero. Hindi lang tuwing Biyernes ng isang linggo. Hindi lang dahil sa suot-suot mo.
Hindi lang dahil sa imahen at hawak mong rosaryo. Makilala ka at makitang deboto sa mabuting pag-uugali mo. Alam niyo po, noong January 3 at 4, nagkaroon tayo ng pagbabasbas ng replika ng mga poong Nazareno. Kaya ang aking ending, 4 na oras, sunog ang mukha ko. Dahil nakaharap sa araw, naputukan na ako ng ugat sa sobrang init ng araw. Ang daming mga replika, parang 1,000 na yata ang dumating. Iba-iba ang pangalan, senyor, iba ang damit, ang sukat, ang kulay. Pero ano kung ano yung mas masarap makita at maalala? Yung makita ko, yung ilang mga taga-media, volunteer, mga pulis, mga ihos na nagdadala at naglalapit sa akin ng mga imahen ng mga matatanda, ng mga may kapansanan na hindi kayang lumapit. Pakiramdam ko, ako ang nabasbasan ng kanilang kabutihan. Sa pagpapatuloy ng misa natin, unang Biyernes ng 2024, ano kaya ang balak at plano ng Diyos sa buhay mo? Sana, sa dami ng mga plano at hinihingi mo, huwag mong kalilimutang isama araw-araw. Hindi lang ang makita mo siya sa iyong kapwa, kundi lalo na ang maipakita mo siya sa iyong mabuti at tamang ginagawa bilang deboto na may buhay na pananampalataya. Ibig naming makita si Jesus sa isa't isa. Amen.